Yung mga presidential appointees, mga kababayan, ng previous administration, previous and present administration is under review. Pinag-utos na ng ating Pangulong BBM. Bagita niya, Mr. Maravillas, ano yung purpose niyan? Importante, mga kababayan, na makita kung talagang nagtatrabaho ng mahusay para sa interes ng ating mga mamamayang Filipino. Itong lahat ng presidential appointees, lalo na siguro ng previous administration, siyempre. Baka kasi, ang pinaglilingkuran nito, hindi man yung ating mga mamamayang Pilipino, kundi yung previous administration. Baka niya, Mr. Maravillas, ito yung mga sinasabing mga nakapalibot sa ating Pangulong Eudemons ni Superate. Baka nga po, saka mga ahas, inaahas yung ating Pangulong Bongbong Marcos. So tama ito na aksyon, mga kababayan, na ginagawa ng Palasyo Malacanang. So, ito yung balita, performance of all presidential appointees under review. Sabi po ng PCO, Presidential Communications Office, boss during previous, yan ba? Nandyan pa pala yung mga appointees ni Maudigs. Boss during previous and current administrations po. Marcos places all presidential appointees under performance review. Ayan po, mga kababayan, yung balita. Tama yan, anya, Mr. Maravillas. Baka anya ito yung source ng mga marites, ng mga paninira po. Laging may leakage po sa mga kaganapan sa Palasyo Malacanang. Baka na-infiltrate ng mga anti-Marcos sa vloggers na pinupunduhan po ng China. Malamang sa malamang, mga kababayan. Baka din, mga kababayan, sila pa yung nagpi-feed ng information doon sa mga Chinese hackers. Kayo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nagpatawag na po ng meeting. Look, 43 minutes ago pa lang. Look, President Ferdinand R. Marcos Jr. presides over the sectoral meeting about the initiative of the Philippine National Police to address security in cyberspace at Malacanang Palace in Manila, Tuesday, February 6. Ngayon lang po. Pinasok na ng mga infiltrators. Yan ang pamiting po ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga security officials. Tama niya, Mr. Maravillas. Pero niya, Mr. Maravillas, yung China nag-deny pa. At inakusahan pa tayo ng Chinese Embassy rito na irresponsible daw yung statement ng ating gobyerno, ng ating mga security officials. Talaga niya, Mr. Maravillas, matindi. Talagang matindi. Kailangan po may cleansing na gagawin yung ating pamahalaan. Dapat i-purge na po yung mga kaalyado ng previous administration na pro-China. Na mga presidential appointees po, kailangan talaga pagtatanggalin na po, i-review mabuti. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo yung mga kwentong ito, yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Yung mga Marcos loyalists po na hindi pa nakasubscribe sa atin, subscribe na po tayo para malabanan natin yung fake news at propaganda ng mga anti-Marcos forces na funded po ng China. Tama pa, like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL
Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills para yung mga taga rito sa amin, sa Albay, PLDT, etc. Kahit anong bansa po kayo gusto mag-travel, pwede na kayo mag-pabook online dito sa amin. Pati booking po sa mga hotels. May bayad center na rin po kami rito at Paymaya. Ang Kolosal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na po yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. May bago din po kaming product from Korea, iGlow po. Whitening serum po siya. Negosyo po siya ng aking anak na arkitekto. Siya din yung model po. O, tingnan ninyo. Before and after. Yan po. For inquiries, diretso na lang po kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas on FB. 3 times more effective siya po than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Ngayon, baka lang gusto rin ninyo na itry itong Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa paninigas na mga kaso-kasuan. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Ito naman po mga kababayan, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Name siya Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos ba? Ayos na niya, Mr. Maravillas. O ito yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tamang-tama po ito. Reviewin ang performance ng lahat ng presidential appointees, current and previous, para masiguro daw na they remain qualified to hold their positions. Para niya, Mr. Maravillas, alams na. Siyempre po, alangan naman. Kaya nga sila nilagay dyan para maglingkod sa ating mga namamayan Pilipino. Di ba? Nang maayos para po umakma sa bisyo ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas. Kailangang iwaksi yung old mindset, lalo na yung mindset ng previous administration po. At talaga naman po na kung appointee, co-terminus po siya, di ba? Kung appointee pa ni Mau Diggs and other previous administration, kailangan pagbigyan naman po yung mga tumulong talaga at kwalipikado at talagang naniniwala sa visyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos na bagong Pilipinas. Kasi ang nangyayari po, ang daming leakage. Kaya tama din yung sinabi ni Super Ate na nakapaligidan niya mga Udimons. Marami niyang nakapaligid na Udimons at pinamumugara ng ahas. Yung Palasyo Malacanang, yun siguro yung nagtitipo ng mga kung ano-anong istorya, marites, para siraan po yung ating Pangulong Bongbong Marcos in the first family. At malamang ito yung mga sources ng information, mga kababayan, na kung ano-ano ng mga anti-Marcos vloggers na funded po ng China. Sabitan niya si Martin Andanar, Mr. Maravillas. Isinabi po ni Katrina Ponce Enrile, si Martin Andanar daw po, mga kababayan, yung nasa likod nitong mga anti-Marcos vloggers na si Maharlika at Sasot. At yung dumadaloy na pondo galing po sa China. Si Martin Andanar, mga kababayan, nagtatrabaho po sa CGTN. Pero nag-deny po. Nag-deny. Naghugas kamay. Poncio Pilato. Fake news niya, fake news.
So sabi dito sa balita, the memorandum was issued upon the directive of Executive Secretary Lucas Bersamin. Individuals appointed by the President who has held a position within the government before February 1, 2023 are required to provide an updated personal data sheet and obtain clearances from the Civil Service Commission, the National Bureau of Investigation, the Office of the Ombudsman, and Sandigan Bayan. All requirements must be submitted to the PMS within 30 days from the issuance of the memorandum. The directive comes after a tense word war between Marcos and his predecessor, former President Rodrigo Duterte, na nag-akusa na bangag yung ating Pangulo without evidence. Adik daw, and called for Mindanao to secede from the country. So, alam na ninyo mga kababayan, tinutumbok ng kautusan. Kaya nga sabi po natin, importante yung purging sa mismong bakuran ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi baka napasok na po ng mga infiltrators. Lalo yung loyalty, mga kababayan, hindi man sa ating Pangulong Bongbong Marcos at walang paniwala po sa vision ng ating Pangulo, kundi sa vision po ng dating administrasyon na tokang-tokang, EJK. At ngayon po, lumala. Mindanao secession na po ang agenda. O, di ba? At saka, tumindi po yung cyber attacks. Pati yung personal domain ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Napasok, nag-attempt na i-hack, kaya nag-meeting yung ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sabay deny in kondina ng China. Yan man po talaga yung ugali nila. China has denied its involvement in the cyber attacks on the Philippine government website, which were believed to be operating in China, and hit the irresponsible report made by some Filipino officials. Tayo pa yung naging irresponsible po. Iba kayo mga information, mga kababayan, ay galing sa mga infiltrators na nandito po sa ating bansa. Sabi ng barkada ni Mau Diggs, hindi daw nila gawain. It allows no country or individual to engage in cyber attack and other illegal activities on Chinese soil or using Chinese infrastructure. Sabi ng embassy, sinang maniwala sa inyo? Mga sinungaling kayo eh. Yung tinarget po ng cyber attack na na-locate po na-trace yung location sa China, yung DICT, the Philippine Coast Guard, the Department of Justice, pati yung private website ng ating Pangulong Bongbong, tinarget po. These are believed to be advanced threat groups that operate within the ambit of Chinese territories. Their objective may be to gather information for years and strike when the time comes. Kaya nagpa-meeting yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lumalala po yung activity na ginagawa sa atin ng mga Chinese. Ayun man lang po, mga kababayan, antabayan na lang natin yung mga developments nitong pa-meeting ng ating Pangulong Bongbong. Mamaya siguro may release uli yung ating PCO. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.